Gusto mo bang hindi ka madaling makalimutan? Kahit na may mga taong humahadlang sa'yo. Law 13, when asking for help, appeal to people's self-interest, never to their mercy or gratitude. Bago tayo magsimula, kung hindi ka nakasubscribe sa channel na to, malamang hindi na tayo muling magkikita. Pero kung subscriber na kita, congratulations! Araw-araw kang natututo ng tunay na psychology. Isipin mo ito. May kaibigan kang lalapitan para humingi ng tulong. Kung sasabihin mo, "Pre, tulungan mo naman ako kasi kailangan ko talaga." Posibleng pagbigyan ka, pero kung sasabihin mo, "Pre, pag tinulungan mo ako dito, mas lalakas din pangalan mo. Mas mapapansin ka. Mas malaki ang tsansa na oo ang sagot." Bakit? Dahil ang tao, kahit gaano pa kabait, ay natural na inuuna ang sariling kapakinabangan. Sa trabaho, sa pamilya, sa negosyo, sa politika. Ang mga laging may advantage, naiintindihan nila ito. Forte lahat ng tamay sariling interes. Sa trabaho, sa pamilya, sa barkada. Kahit gaano pa sila kabait, gaano pa sila ka-supportive, gaano pa sila ka-faithful sa'yo. May isang tanong na laging umiikot sa subconscious ng tao. Anong mapapala ko dito? Hindi ito pagiging makasarili, hindi ito pagiging masama. Ito ay natural survival instinct. Mula pa noong sinaunang panahon, ang tao ay natutong magdesisyon base sa pakinabang. Sino ang kakampi na makakatulong mabuhay? Sino ang may resources? Sino ang may value? Sa modernong mundo, nag-iba lang ang anyo. Hindi na pagkain at proteksyon, kundi opportunity, status, influence at emotional gain. Sabi ni Niccolo Machiavelli sa The Prince, "Men are driven by two principal impulses, either by love or by fear." Pero pansinin mo, parehong may kinalaman sa interes. Mamahalin ka nila kung may value ka, katatakutan ka nila kung may power ka. At kadalasan, mas pipiliin ng tao ang sitwasyon kung saan mas may pakinabang sila. Kaya minsan kahit gaano kakabait, kung wala kang naiaambag sa growth nila, unti-unti kang mawawala sa eksena. Masakit? Oo, pero ito ang realidad. Kung gusto mong hindi ka makalimutan, huwag mong ipakita kung gaano mo sila kailangan. Ang desperasyon ay nagpapababa ng value. Ipakita mo kung paano kanila kailangan. Ipakita mo na may dala kang oportunidad, may dala kang connection, may dala kang insight, may dala kang resulta. Kapag ikaw ang source ng benepisyo, hindi ka nila basta bibitawan. Ang tunay na laro, perception. Ang advantage ay hindi lakas. Hindi rin ito connection. Hindi rin ito dami ng pera. Ito ay perception. Sa psychology, may tinatawag na value attribution. Hindi base sa realidad ang tingin ng tao, kundi sa kung paano nila ito nakikita. Kung iniisip ng mga tao na ikaw ang may value, hindi ka nila basta iiwan. Kung iniisip nilang kaya mong mawala anumang oras, lalo kang nagiging mahalaga. Ito ang tinatawag na psychological positioning. Hindi ka nakikipag-agawan, hindi ka nakikipagkompetensya ng lantaran. Ipinaparamdam mo lang na may level ka. Sabi nga ni Sun Tzu sa The Art of War, all warfare is based on deception. Pero linawin natin, hindi ito literal na panlilin lang. Ito ay pagkontrol ng impormasyon. Hindi mo kailangan ipakita lahat ng plano mo. Hindi mo kailangan i-post lahat ng galaw mo. Hindi mo kailangan i-explain lahat ng decision mo. Kapag alam ng tao ang buong strategy mo, nawawala ang edge mo. Ang misteryo ay kapangyarihan. Kapag hindi nila alam ang next move mo, nagiging maingat sila. Kapag hindi nila alam ang buong capability mo, nagiging curious sila. At ang curiosity ay nagbubunga ng respeto. Tandaan mo, ang taong predictable ay madaling kontrolin. Ang taong may depth at control sa impormasyon, siya ang may tunay na advantage. Kaya huwag mong ibigay lahat. Huwag mong ipakita lahat ng kaya mo. Hindi dahil may tinatago ka, kundi dahil marunong kang mag-timing. Sa mundo ng dark psychology, ang hindi nagsasalita ng sobra, siya ang mas pinakikinggan. At kapag natutunan mong kontrolin ang perception, hindi mo na kailangang habulin ng respeto, kusang lalapit sa iyo ang advantage. Ang sobrang kabaitan ay hindi laging advantage. Sa Pilipinas lumaki tayo sa ganitong paniniwala. Maging mabait, maging mapagbigay, maging maunawain. Unahin ng iba bago ang sarili. Maganda itong pakinggan. Pero sa realidad ng mundo, ang sobrang kabaitan na walang boundaries ay nagiging kahinaan sa mata ng marami. Kapag lagi kang available, hindi ka special. Kapag lagi kang oo ng oo, hindi ka na nire-respeto. Kapag lagi kang handang tumulong kahit ikaw ang nahihirapan, unti-unting nawawala ang value mo. Masakit pero totoo. Ang tao ay mas pinapahalagahan ng bagay na may limitasyon. Isipin mo ito. Mas hinahanap ang taong busy kaysa sa taong laging free.
Mas attractive ang taong may sariling mundo kaysa sa taong umiikot lang sa'yo. Bakit? Dahil may scarcity. Sa psychology, ang scarcity ay nagpapataas ng perceived value. Kapag hindi ka laging accessible, mas nagiging mahalaga ang oras mo. Hindi ibig sabihin nito maging suplado ka. Hindi ibig sabihin maging masama ka. Ibig sabihin lang nito, marunong kang mag-set ng limit. Ang mga taong laging may advantage ay marunong tumanggi ng hindi nag-e-explain ng sobra. Marunong pumili kung saan nila ibubuhos ang energy nila. Hindi sila nag-a-adjust para lang tanggapin ng lahat. May boundaries sila. At ang taong may malinaw na boundaries, mas nire-respeto. Kapag alam ng tao na hindi ka nila basta makukuha anumang oras, mas pinapahalagahan nila ang presence mo. Balikan natin ang prinsipyo ni Robert Greene sa The 48 Laws of Power. Appeal to people's self-interest. Halimbawa, may project ka sa opisina. Kailangan mo ng tulong ng isang katrabaho. Kung sasabihin mo, pwede mo ba akong tulungan? Kailangan ko kasi. Ano ang dating? Ikaw ang nangangailangan. Ikaw ang kulang. Ikaw ang umaasa. Mahina ang frame. Pero kung sasabihin mo, kapag naging successful to, pareho tayong makikilala sa boss. Biglang nagbago ang dynamics. Ngayon, hindi na ito pabor sa'yo. Ito ay opportunity para sa kanya. Hindi ka nagmamakaawa. Nag-aalok ka ng strategic benefit. Hindi ka humihingi ng awa. Nagbibigay ka ng dahilan. At kapag may dahilan ang tao na kumilos para sa sarili nilang interes, mas mabilis silang gagalaw. Ganito mag-isip ang mga taong laging may advantage. Hindi sila basta nakikiusap. Inaayos nila ang framing ng sitwasyon. Sa halip na, kailangan kita. Ginagawa nilang, mas panalo ka kapag kasama mo ako. At doon nag-iiba ang laro. Reality check. Kung gusto mong umangat sa buhay, hindi sapat ang mabait ka lang. Kailangan mong maging mabait at strategic, maging generous pero may limit, maging supportive pero hindi desperate, maging helpful pero hindi ubos. Tandaan mo, ang taong walang boundaries ay madaling gamitin. Ang taong may control sa access sa kanya, siya ang may tunay na advantage. At kapag natutunan mong pagsamahin ang kabaitan at strategy, hindi ka na magiging option. Ikaw na ang pipiliin. 3. Ang ikatlong tao ang susubok sa'yo. Sa bawat grupo, may tinatawag akong ikatlong tao. Hindi siya laging obvious. Hindi siya laging kontrabida. Pero siya ang susubok sa limit mo. Titingin kung hanggang saan ka lang. Magtetest kung madali kang mamanipulate. Sa opisina, siya yung biglang magbibigay ng sarcastic na comment para makita kung papatol ka. Sa barkada, siya yung mga asar para sukatin kung insecure ka. Sa pamilya, siya yung magtatanong ng mga bagay na alam niyang sensitive para sa'yo. Bakit nila ginagawa to? Hindi dahil galit sila sa'yo, kundi dahil ina-assess ka nila. Sa psychology, may tinatawag na social dominance testing. Sinusubukan ng tao kung nasaan ka sa hierarchy. Kapag nag-react ka agad, kapag na-trigger ka, kapag naging defensive ka, automatic bumababa ang perceived status mo. Pero tandaan mo ito, kung ikaw ang may control sa emosyon mo, ikaw ang may control sa laro. Ang taong madaling ma-provoke ay madaling kontrolin. Ang taong kalmado kahit under pressure, may power. Sabi nga ni Friedrich Nietzsche, he who has a why to live can bear almost anyhow. Kapag malinaw ang purpose mo, hindi ka basta-basta matitinag ng opinyon ng iba. Kung alam mo kung sino ka at saan ka papunta, ang pangungutya ay nagiging ingay lang. Ang criticism, data lang. Hindi identity. Ang mga taong laging may advantage ay hindi pumapatol sa bawat laban. Pinipili nila kung saan sila gagalaw. Minsan ang pinakamalakas na sagot ay katahimikan. Minsan, ang pinakamalakas na move ay hindi pag-react. Dahil kapag hindi ka nila mabasa, hindi ka nila makontrol. Ang lihim ng mga laging may advantage, mapapansin mo, may pattern ng mga taong laging nasa taas. Hindi sila reactive, strategic sila. Hindi sila sumasagot dahil na-trigger sila. Sumasagot sila dahil may purpose. Hindi sila naghahabol, sila ang hinahabol. Bakit? Dahil hindi sila nagpapakita ng desperation. Alam nila na ang taong mukhang nangangailangan ay nawawalan ng leverage. Pero ang taong may sariling direksyon, siya ang hinahanap. Hindi nila ibinibigay lahat. Hindi nila ipinapakita lahat ng plano. Hindi nila kinukwento lahat ng wins nila. Pinaparamdam nila ang scarcity. At ang scarcity ay lumilikha ng curiosity. Ang curiosity ay lumilikha ng attention. Ang attention ay lumilikha ng influence. Hindi sila nagpapakita ng desperation. Nagpapakita sila ng value. Kapag nagsalita sila, may laman. Kapag kumilos sila, may resulta. Kapag nawala sila, may impact. At higit sa lahat,
Kontrolado nila ang perception. Alam nila na hindi nila makokontrol ang opinyon ng lahat, pero makokontrol nila kung paano sila magpapakita. Sa mundo ng dark psychology, ang tunay na power ay hindi pagiging pinakamalakas sa kwarto. Ito ay pagiging pinakakalmado, pinaka hindi madaling basahin, pinaka may malinaw na direksyon. Kapag ikaw ay may control sa emosyon mo, may malinaw na purpose, at marunong mag-manage ng perception, hindi ka basta player sa laro, ikaw ang nagdidikta ng rules. Hindi ka ipinanganak para maging second option, pero kung lagi mong ibibigay ang lahat ng walang kapalit, ikaw mismo ang maglalagay sa sarili mo sa ibaba. Ang tunay na power ay hindi pagiging dominante. Ito ay pagiging kalmado habang alam mong ikaw ang may hawak ng sitwasyon. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na to, malamang hindi na tayo muling magkikita. Pero kung subscriber ka na, congratulations! Araw-araw mong natututunan ang psychology na hindi tinuturo sa school. Tandaan mo, huwag mong ibigay ang lahat, kontrolin mo ang perception, at siguraduhin mong sa bawat laro ng buhay, ikaw ang laging may advantage.